Continuation pa rin sa pagre-repair natin dito sa may Tucson-ra na Max 4.0. Bali nang patino na natin yung channel 1. Bali nilagay ko muna siya dito. Kasi tinanggal natin yung dito, yung panggilid na panel para mas malaya tayo makapag-troubleshoot. Ngayon ito channel 2. Ito naman yung bakbakan natin. Although halos same lang yung procedure na gagawin natin kasi halos pares lang ng problema. Umusok. Tapos dito kulang ng 4744 ulit na Zener diode to ng 15 volts eh. 15 volts negative, 15 volts positive. Para dito sa may op amp nyo. Tapos ano pa ba? Itong 1837, parang balak ko palitan to. And then ito, babalik natin yung mga 2K. Yan, ito yung nagda-drop ng voltahe. Galing doon sa may mataas na voltahe doon sa may main amp papunta dito sa may sa may stepper pala. Mataas na voltahe. Hindi siya ito taling mataas. Low rail pa rin naman kinuhanan yan eh. Pero mataas na voltahe yan para i-drop lang dito. Okay, sana gets nyo. Para i-drop ng resistor na to. Tapos i-re-regulate ng Zener diode. Magiging 15 volts positive, 15 volts negative siya. Dito. 4744 yan. Tapos ano pa ba? Ito pa pala. Yung sabi ko na itong yung kuha na to, yung bias transistor, dapat may sapin ito or yung tornilyo dapat may sapin yan. Ang nangyari wala. Walang sapin. Ito may sapin ito, yung may kulay puti oh. Yan, may sapin yan. Ito wala kasi kinalas, alam ko kinalas nila to eh. Dito hindi siya maluwag, yung kabila medyo maluwag. To. Oh, parang hindi naigpitan pa ng todo. Ayan, troubleshoot natin to. Tapos ano pa ba? Ang gagawin ko dito, ikumpara ko to dito sa may kabila. Yung mga parts na although parang tama naman yung pinapapalit nila, mukhang tama naman. Pero siyempre double check pa rin natin para sure. Okay, tapos ito, naka-jump na kasi ito. Palitan natin tong yung fuse na glass fuse kasi ceramic yung stock niya eh. Ceramic yan. Palitan natin ng kahit glass fuse lang kasi wala naman tayong ceramic. Palitan na lang natin yan. Basta troubleshoot natin. Yung channel 1, okay na to. Goods na to. Tapos, sabayan natin ng pag-fix bias kasi isa rin sa request natin to. Eto, nung una nito, bago ko to fix bias, mataas yung bias nito, nasa 0.5. Kaya siguro medyo mainit siya. Ayan, abangan nyo. Sana ma-repair natin ulit ito. Sana magawa natin ito. Pero pipilitin natin, di ba? Pipilitin natin na mapatino sana siya. Tapos, ipahuli na lang natin to dito sa may thermistor. Kasi thermistor niyan, para sa akin, maliliit yung ginamit. Dapat 10D25 yan eh. Ang nakalagay kasi is 10D20 lang. 20 ampere lang. Eh, laki-laki ng transformer, oh. Okay, abangan nyo. Sana madali ko ito. Ang tagalan. Tinanggal natin lahat ito. Hindi naman totaling tinanggal. Inangat natin tornilyo ba? Nakaangat na talaga siya, literal. Inangat natin tapos inayos natin yung pinaka-insulator niya. Kasi ang gamit dito is fiber na makapal. Yung mga kulay puti na yan, oh. Hindi siya yung mecha na yung mga maninipis na katulad itong mecha, oh. Maninipis na to, hindi siya. Makapal na mecha ang gamit yan. Yan. Inangat natin tapos inayos natin. Kailangan saktong-sakto siya. Para yung init is makukuha niya lahat. Or may ita-transfer papunta dito sa may heatsink. Ngayon, tapos itong pang isa, oh, yung bias transistor. Yung tornilyo na ginamit nila, yung may sapin, napunta pala dito. Sa may thermostat or sa may sensor. Yan. Yung nandito na tornilyo, nilipat natin dito. Pinagpalit natin. Kasi yan, may plastic, may kanya, no, may insulator, oh. Katulad dito sa may isa, may kulay puti siya, oh. Yan. Kaya pinagpalit natin. Siguro, naipalit nila. Na delikado yun. Hindi mo mapapagana yan. Tapos ito pinalitan natin. 150-33, 150-32 ito. Tapos ano ba? Parang wala naman na tayong makitang problema. Although, ito pala, pinalitan na natin to. Yung 4744, 15 volts na Zener diode. Tapos dito, na-open yung 2.2. Yung 2.2 na yan, connected yan. Papunta sa may ground. Papunta rito. Okay. Tapos binalik natin ulit yung 2.2 niya. Yun lang sa ngayon. Tapos yung fuse pala. Ito, pinaltang ko na, oh. Tinanggal natin yung may jump. Ay, pamalit naman tayo, eh.
Yan, naka-jump na wire, oh. Ayan, pinalta natin. Bago na, wala tayong ceramic fuse, eh. Yung glass fuse lang yung gamit natin. Ngayon, sa tingin ko, pwede nang i-testing to. Try natin, tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Naibalik na natin. Dito pa rin natin siya nilagay. Pero yung side na to, or yung board na to, dito sa channel to yan. Ito guys, pwede naman pagpapalitin yan. Pero mag-ingat kayo ha. Baka maya itong wire na to, may salpak nyo dito. Sa lisito sila, pansinin nyo, hindi sila pantay, oh. Hindi sila magkapantay, di ba? Yung maiksi na to, dito yan. Tapos yung mahaba, dito yan sa kabila. Ngayon, kapag sinalpak mo yung sa channel to, yung maiksi, mapunta doon sa kabila. Yung mahaba, mapupunta dito. Di ka pwedeng magkabaliktad yan. Once kabaliktad, magugulat ka dyan. Lagapak yan. Okay? Ayan, salpak na natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan nito. Yung bulb natin, nandoon sa kabila, oh. Ito kasi, alanganin yung kwango dito. Alanganin yung isang bulb. Ngayon, natin, wala naman umusok. Yung ilaw, hindi naman naka-fault. Okay, bumaba. Ngayon, magsukat tayo ng biasing. Ilaw natin, naka-good naman dun, eh. Sukat tayo ng biasing, tingnan natin kung may bias siya or wala. Dito. Okay, meron siya kasi mababa. Nasa 0.23 lang. Pero pwede. May bias siya, oh. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin to. I-fix bias natin. Kasi isa rin to sa request sa atin na i-fix bias na rin agad. Ngayon, i-fix natin. Tingnan natin. Kapag nagbago yan, nagpalit ako ng biasing, na-i-fix ko na. Kapag nagbago yung biasing, ibig sabihin, working yung amplifier stage. Pero kahit na i-fix ko, tapos hindi pa rin nagbago, nasa 0.23 pa rin siya, ibig sabihin, may problema pa. Okay, ang ginamit ko dito is halos nasa 2.4 kasi 2.39 yan eh. 2K tsaka 39 at 390K ba? Fix natin. Nag-fix bias na tayo. Hindi ko to ginaya kasi ito umabot pa ng mga 0.26 ito eh. Binaba ko siya. Ito 2K tsaka 390. Nasa around 2.4. Ngayon binabaan ko pa siya konti. Ang ginamit natin is 2.2 to tsaka 100 ohms equivalent ng 2.3, di ba? Kasi 2.2 eh. 2.2 tsaka 100 ohms equals to 2.3. Ngayon, ito yung magiging bias nyo. Tingnan nyo. Goods na eh. Tayo natin mawala yung protect nya. Ayun, nawala na. Ngayon, mas kwantog, binaba ko siya ng mga 0.25 lang para mas-safe. Para safe. Pero kung sa digital yan, magiging 0.3 rin naman labas yan. Okay, baliktad tayo. Baliktad. Ayusin ko lang. Okay, dito. O, yan siya. O, nasa 0.25 o. Na mas safe yan para sa akin. Kabila, kailangan pantay sila. O, yan o. Sapol na sapol o. Ang gagawin ko dyan sa isang channel, although pwede naman sa isang channel, kasi nasa 90 ohms lang naman ang kinibahan nila. Pero, ibababa ko rin yan. Palitan ko ng 2.3 yan. 2.2K tsaka 100 ohms. Magiging 2.3 siya. Ngayon, naging normal na siya. Working na yan. Ang gagawin ko na lang dito ay lagay natin ng audio. Maglalagay tayo ng audio. Ito lang muna tayo ng audio. Tapos, kasi ginawa natin part 1, part 2 yung video natin. Para hindi na siya ganun kahaba. Tapos, speaker. Saan yung speaker natin? Ito. Tingnan natin yung speaker. Dito sa channel 1 pa rin. Ito pa, oh. Magpapalit pa ako nito. Thermistor, oh. Ang nilagay kasi nila dito is 10D20. Na dapat 10D25 yan. Dapat mas mataas siya. Para kayanin niya ito, oh. Oh, yan lang. Tapos, siyempre, on natin. On natin. Yung fan, hindi pa nakakabit yung fan. Tapos yun, palitin pa yung isang fan doon. Umusok yan sa may part 1 eh. Tingnan natin. Ay, gagi. Mali. Take 2. Teka lang. Wala nakakabit yung speaker. Kaya pala walang audio na tumutunog. Ayan, ulit.
Sabi ko, bakit walang audio? Wala nakakabit yung out. Speaker out. Iyon, no? Okay, goods, no? Oh, di ba? Working na. Bali, kung lang naman, konting himas lang naman yung ginawa natin eh. Kasi, yun nga, galing na rin sa repair. Nagtaka ako bakit pinagtatanggal nila yung 4744. Yung Zener diode. Okay, na 15 volts. Kapag tataka naman bakit tinanggal nila. And then, dito, 1837 saka 4793 ang nakalagay. Hindi ko lang, first time ko makarepair din ng Tundra na to na 4.0. Hindi ko alam kung ito talaga yung stock niya. Pero sa board, is MGE na 150. 33 rin naman nakalagay eh. Okay, basta yan na kinabit natin. Working naman na. Tapos, ano na lang kulang dito? Ito. Palitan ko pala muna to. Nakalas ko na yung pinaka front panel niya. Ngayon, ito yung inilagay na thermistor. Ayan, 10D20. 10 ohms na 20 ampere. Ayan, ito siya, 4 na piraso. Ngayon, ang ipapalit natin ay ito. 10D25. Tingnan nyo kung gaano kalayo. 10 ohms na 25 ampere. Okay? Yan, papalitan natin. Kanyan, hindi tatagal to. Bibigay ito. Hindi niya kayanin yung init. Kahit naman nakalagay naman sa board eh. 10D25 rin naman to. Yan, balitan natin. Ibalik na natin. Yung front panel, ibalik natin to. Yan, 10D25 ang pinalit natin. Tapos yung fan, tinanggal ko to kasi umusok ito. Ay, umusok to dito eh. Sira itong fan na to. Ngayon, pinalit natin. Wala tayong makuha ganitong makapal, oh. Ang meron ako is 12 volts na ganito. Medyo bumagal lang siya na konti kasi ng amperahe, medyo mababa siya na konti compare dito sa may ganito. Pero okay lang naman, goods lang. Okay lang naman 'yon. Ngayon, binalik ko na yung dalawang board. Yan, binalik na natin sa dating pwesto niya yung part 2 natin na to. Ito 'yun eh, channel 2 eh. Dito lang natin sinalpak sa kanina kasi open tong gilid niya. Pero mahirap pag troubleshoot na nakaarang yung gilid. Okay, nakatali na nga siya, oh. Ngayon, may speaker na nakakabit yan, ha. Nakakabit, may input. Okay. Ngayon, natin. Yan, para matapos na yung vlog natin, ha. Dami natin ginawa. Yes, tama lang naman na ginawa natin part 1, part 2, eh. Okay, yan yung fan natin, oh. Umikot na yan, ha. Okay. Ngayon, channel 1, channel 2. Okay, channel 1. Okay na, goods na to. Makapiright tayo. Okay, yun lang. Sa mga gustong gayahin, although sa ganito klaseng malalaki kasi kailangan medyo marunong na rin talaga kayo. Kung kumbaga talagang kabisado nyo na ba yung pasikot-sikot. Kasi kapag medyo baguhan pa kayo, medyo mahirap siya. Pero ganun lang din naman, nagsisimula naman lahat sa pagiging baguhan eh. Ang ginawa natin dyan, binago lang naman natin sa mga nakapagpanood ng part 1 natin hanggang sa part 2 na to. Yung mga parts, mayroon tayong, yung mga kulang kasi nila eh, maraming kulang na pinagtatanggal nila, binilik lang natin. Tapos dito, yung 10D20 dapat 10D75, 10D25 talaga nakakabit dito. Tapos ano pa ba? Basta yun na yun. And then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.